Yung magulang mo na kahit matinding hirap, marangal pa rin nagsisikap upang maabot nyo ang inyong mga pangarap kayong kanilang mga anak. Na sa kabila ng mga pangit na nagawa mo, kinadisappoint ng mga ito, ang dami mong ginawa na ikinasakit ng kanilang puso at ulo. Pero mahal ka pa rin, tinanggap ka pa rin at hindi nagbago. Mabuting mga magulang yan, maniwala ka. Yung Aizer, isa lang, nanay o tatay mo na wala nang kasama sa buhay, either sumakabilang buhay o sumakabilang bahay, pero pilit pa rin kinukumpleto ang iyong buhay kahit wala na siyang kaagapay. Yung nanay o yung tatay mo, na ramdam na siya'y nag-iisa na lang, pero hindi sa'yo pinaparamdam na merong kang kulang ng isang iyong magulang sapagkat buong pilit at buong sikap naman nilang lahat ay ginagampanan. Mabuting tao ang nanay mo, mabuting tao ang tatay mo, maniwala ka. Yung tiyahin mo, yung tiyuhin mo, yung anak mo, yung kapatid mo, yung kaibigan mo na alam mong may problema doon, pero nandyan kapag kailangan mo, hindi man nila maibigay ang lahat ng kailangan mo, pero gumagawa ng paraan para makapagbigay kahit papaano. Yung nagpaparamdam na sila'y nandyan para sa'yo. Mabuting anak, kapatid, kaibigan, tao yan, maniwala ka. Cherish those people, alagaan mo yan. And be blessed because of them. Tagal kang naghihintay at nag-aas sa Panginoon ng biyaya. Kapatid, nandiyan na pala eh. Kung meron kang taong nagsasakripisyo, yung sinasabi kong ganito, yung mabait at may malasakit, yun yung tanda bukod sa Panginoon, yun ang tanda na mahal ka ng Diyos. And I'm speaking about here, yung mga taong nagsasakripisyo o nagsakripisyo, yung mga taong biyaya sa iyo at sa pamilya mo, buhay man o patay na ito. Tanda pa rin yan ng pagmamahal ng Diyos sa iyo. Kasi kung mahal ka ng Diyos, kung blessed ka ng Diyos, nung nabubuhay sila, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos. Nandyan pa rin silang nagdarasal at gumagabay para sa iyo. Mahal ka ng Diyos, maniwala. So be blessed and be thankful because of these people. Sabi ng mundo, iba na yung marami kang kakilalang mayayaman. Sabi ngayon ng Panginoon sa Ebanghelyong napakinggan ay parang aanin mo ang kakilala ni kaibigan na mayaman. Pero kapag nagkagipitan, huyo ka na lang. Ang naisin mo at ang ipagkapuri mo, yung taong mabait, mabait na asawa, mabait na anak, mabait na kapatid. Yung bang kahit hindi ka pa humihingi, umiimik, nandyan na, tumutulong na, dumadamay na. Kapatid, hindi mo kinakailangan ng mayamang kamag-anak o kaibigan. Basta't may taong ganyan sa buhay mo, ikaw na ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Kasi sukat mo alam mo gagawin na ang lahat para sa iyo. Kaya sana, katulad ng ginawa ng Panginoon sa Ebanghelyo, sa isip at sa puso mo, itanim mo sa isip at sa puso mo yung mukha, yung alaala ng lahat ng mga ginagawang mabuti ng mga taong ito. Now, kapatid, kung ikaw naman yung tinutukoy kong mabait at mabuting tao, itong tatandaan mo ha. Ang Diyos galit sa taong may itutulong pero hindi tumutulong. Ito ngayon, ang ibig sabihin nun, siya ay tutulong sa mga taong tumutulong kasi meron siyang itutulong. So huwag kang mawawala ng pag-asa. Kakampi mo ang Panginoon. Ito sanang hilingin natin, biyaya na makita natin sa banal na pagdiriwang natin ngayon. Ganon talaga ang biyaya. Nagsisimula, kung minsan ang simple muna, susunod ang mga bonggang-bonggang biyaya na. O hindi ba parang kailan lang, konti lang yung mga customers mo, hanggang sa unti-unti dumugi na ito ng mga tao. Parang kailan lang, konti lang ang mga viewers mo, hanggang sa unti-unti,
Marami ng viewers ito. Parang kailan lang, mga maliit na proyekto lamang hinahawakan mo. Ngayon, mga big projects na ang pinamamahalaan mo. Parang kailan lang, unti-unti kang gumagaling sa iyong karamdaman hanggang sa totally mawala na ito. Ganon ang biyaya. Kaya nga, we should always be responsible with the blessings we have. Ano ang sabi ng Panginoon sa isang alipin? Sa Lucas 19:17, dahil naging katiwa-tiwala ka sa mga konting halaga, pamamahalain kita ng mga bayang mas marami at mas malalaki pa. We become responsible with these small blessings. Sapagat yun ang unti-unting maglilid sa atin sa mga best blessings na inilalaan ng Panginoon sa buhay natin. Medyo kabaligtad naman ito, yung ating first reading, kung saan matutunto naman natin ang mga simpleng simula na mga komplikado at malala ng mga kasalanan ng mundo natin. Ilan na bang mga problema ang meron tayo ngayon sa mundo? Personal nating naranasan. O naranasan ng mga tao hindi naman iba sa atin pero nakikita natin ang nagsimula lamang sa mga simple at maliliit na kasalanan. Nagsimula lamang halimbawa sa paisa-isang stick lang hanggang sa pakete na, hanggang sa masira ng baga. Nagsimula lang halimbawa sa trip-trip lang, pakikisama hanggang sa maging ganap ng durugista. Nagsimula lamang halimbawa sa simpleng pangungubit lang hanggang sa magnakaw ng talaga. Nagsimula lang halimbawa sa simpleng pakikibakas lang hanggang sa maging sugalero na. Yan yung sinasabi ng isang awit, nagsimula sa patikim-tikim. Bisyo'y nagsimulang lumalim, kaya ngayon kahirap tanggalin. Ayun. Kaya malaki yung sense ng sinasabi ni St. Paul sa Ephesians 4:27. Do not give the devil a chance to work on you. Huwag niyong bibigyan ng chance na yan. Do not give him a foothold. Sapagkat pag binigyan mo ng opening yan, nako, abusuhin na niya yan. Nakuha niya yung kanan, kukunin niya yung kaliwa mo. Hanggang sa buo mong pagkatao, wala siyang ititira sa'yo. Ano ang sabi? Ni San Pablo patungkol sa demonyo? It's like a thief, siya'y magnanakaw. But he comes not just to steal, but to destroy. Buti nga yung nakawang ka na lang masakit na yun. Yung ninakawang ka na, sisirain pa yung bahay mo. Susunugin pa yung bahay mo. Yung hinold up ka na lang Makikita natin yan, halimbawa sa mga biktima ng bango, hinold up na pinatay pa. Napakasamang tao niyan. Ganyan ang demonyo. At ganyan ang gagawin niya sa'yo kung di ka gusto. Isipin nga po ninyo, kung alam lamang ni Eva na gano'n ang mangyayari hanggang sa atin na magiging mga supling niya. Sige nga, kakainin ba niya yung bunga na yan? Hindi. Tandaan natin na nakikisabay ang dyablo, ha? Tinutokso niya rin tayo lagi sa buhay natin para buksan natin ang ating kalooban sa Kanya, bigyan natin siya ng tsansa at upang ihatid na niya ang binabalak at ibibigay niya sa ating disgrasya. Huwag sana. Kaya, huwag natin siyang bibigyan ng tsansa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. I hope nakaranas na po kayo nung masabihan kayo ng isang tao na, basta tol, pag nangailangan ka, Mare, basta kang mag-alala. Pag nangailangan ka, text mo lang ako, tawagan mo lang ako. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan ka. Pangako yan. Inisigurado ko sa'yo. Tapos yung mararamdaman mo talaga na sincere at alam mong totoo, kasi minsan ay tinulungan ka niya at naramdaman mo na siya'y sincere talaga, o kaya nabalitaan mo na may tinulungan siyang iba, ikaw pa kaya na kaibigan niya, di ba napakasarap ng pakiramdam pag ganun? Na may isang taong mag-a-assure sa iyo sa oras na mga kailangan ka, narito ako. Kapatid, ang Diyos ay higit pa doon. Ang tao po pwedeng ang kanyang pangako ay mapako. At hindi man mapako, limitado ang kanyang kakayanan. Can only do or give much. Pero ang Diyos, pag sinabi niya talagang tototohanin niya at may kakayahan siya para gawin yan. Diba? So dapat magkaroon din tayo ng iba yung kumpiyansa na lumapit sa Kanya. Ikaw na ama dito sa lupa. Ikaw na ina dito sa lupa. Okay ba yung may gustong hilingin sa yung anak mo? Abay talagang pinagpapawisan bago lumapit. Dad, may hilingin sa anak ko. Mami, pwede ba akong lumabas? Kung ikinai-enjoy mo yon, there's something wrong with you. Siyempre, mas gusto mo yung, hindi naman yung tipong abuso, yung hindi naiilang na humingi sa iyo ang anak mo.
Mas lalong ganun ng Diyos. Yung lumapit tayo ng may kumpiyansa sa Kanya. Pero teka, paano ba mangyayari yan? May isang magandang detalye na hindi natin dapat palampasin sa ating unang pagbasang napakinggan na makatutulong upang tayo lumapit ng may kumpiyansa sa Diyos. Kung ang ating buhay ay ipepresent natin bilang report card sa Diyos, ano kaya ang ating grado? Ano kaya ang grado mo bilang asawa, bilang ina, bilang ama, bilang kapatid, bilang tao, bilang pare, bilang madre? Ano kaya ang grado mo? Mataas kaya ito? Ito kaya ay quote-unquote, maipipresent mo sa Diyos? O baka naman hihilingin sa iyo ng Diyos ang grado mo? Nasaan yung grade ng buhay mo? Huwag na po. Don't get it wrong. Ang Diyos, katulad po ninyong mga ama at ina, anuman ang kasalanan ng inyong anak sa inyo, ayaw din ninyo na siya'y mailang sa inyo. Ganon din ang Diyos. So we can really approach God anytime, anuman ang ating mga kasalanan, sapagkat wala namang kondisyon ang pagmamahal sa atin ng Poong May Kapal. But the point is, makatutulong. Kung ang ating buhay ay kalugod-lugod sa Kanya, makatutulong yon upang mag-approach tayo sa Kanya ng may kumpiyansa. Lalong-lalo na kung may nangyayari sa ating mga mabibigat na problema. Kasi tulad ni Ezekias, pwede tayong magtanong sa Panginoon in a very humble way. Lord, alam ko po kasi natutuwa ka sa mga gumagawa ng mabuti. Alam ko po kasi, ang nature mo, talagang ipagtatanggol mo pa ang mga gumagawa ng mabuti. Lord, ano po ba ang nagawa kong masama para may mangyari sa akin at sa aking pamilya na masama? Do you get it? Hindi ka nagyayabang sa Diyos. Hindi mo sinasabi sa Diyos, hindi yun ang ginawa. Hindi yun ang tema ng mga pananalita ni Ezekias. Hindi siya nagyayabang sa Diyos na parang may utang na loob sa kanyang Diyos. No! Tinatanong lang niya. Yun ang tono ng mga sinabi niya. Paka-explain. Hindi ko po kasi, parang ganun lang. So yun yung sinasabi ko, na kapag ang buhay natin ay kalugod-lugod sa Poong May Kapal, kahit pa paano may kumpiyansa tayong, Lord, bakit naman po ganun? Kasi kung ang buhay natin ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, kung puro mali ang ginagawa natin, kung buwisit tayo, kung masama tayo sa ating pag-uugali, sa ating pagtrato sa ibang tao, kapag may pangit na nangyari sa atin, magtatanong ka pa ba, Lord? Ba't kaya ganito? Baka sabihin ng Panginoon sa'yo, bakit ka nagtatanong pa? Ang lagay ba'y kasalanan ko pa? At ito pa isa, ganito yung parang tema ng mga sinabi ni Ezekias sa Diyos. Mabuti ang kanyang buhay. So yun din ang kanyang mga ipagpapatuloy, yung kanyang mga mabuting ginagawang bagay sa buhay kapag in-extend pa ang kanyang buhay. Do you get it? Yun. So para mong sinasabi lamang ni Ezekias sa Diyos, Lord, kung ma-extend naman yung buhay ko, ito pa rin naman at higit pa ang gagawin ko. O ngayon, ay isipin po ninyo, kung wala tayong ginagawang mabuti, ang dami pa nating ginagawang masama, tapos kukunin na tayo ng Diyos. May lakas loob ba tayo? May kumpiyansa ba tayong sasabihin sa Diyos, Lord, extend mo pa ang buhay ko? Sabihin ng Diyos, para ano? Para ituloy mo pa yung ginagawa mo? Di ba? Of course, this does not apply sa mga mabubuting tao na biglang nagkasakit at sa kabila ng mga panalangin natin sa Poong May Kapal ay binawain pa rin ang buhay. Kasi ang explanation naman dyan ay tapos na talaga ang kanilang misyon sa buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi talaga malayo sa atin. Kasi ang Diyos natin ang talagang lumalapit sa atin. Sana mas maramdaman natin. So ang lesson, ang magiging hadlang lang ay ang mga kasalanan natin. Kasi kapag makasalanan tayo, hindi sa ang Diyos ay lalayo, kundi tayo ang siyang lalayo. Hindi sa ang Diyos ay hihiyain tayo, kundi tayo ang mahihiya sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ay lalaitin tayo, kundi tayo ang manliliit sa Diyos. Hindi sa ang Diyos ang magiging dahilan upang tayo'y maging alangan, kundi tayo mismo ang magiging alangan, ang pakiramdam. Kasi alam natin ang Diyos
ay puros kabutihan lang at kabanalan lang. Ngayon sana mag-strive tayo na mabuhay sa kabutihan upang ang Diyos, ang kanyang pagmamahal ay mas lalo nating maramdaman, lalo na sa oras ng mga matinding pangangailangan. Lahat ng tao, mabuti man o masama, pwede talagang dumiretso sa Diyos sa may kumpiyansa. Pero mas mare-reinforce yung confidence natin kung nagpapakabuting tao tayo. Amen. Kapag ang iyong anak ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kapatid ay nagbibigay sa iyo, kapag ang iyong kaibigan ay nagbibigay sa iyo ng tulong, bagamat mayroon ding mga pangangailangan ito, ang sabihin mo sa sarili mo, ang sabihin mo kahit sa ibang tao, hindi yung tinulungan ako ng anak ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kapatid ko, hindi yung inabutan tinulungan ako ng kaibigan ko. Ang sabihin mo sa sarili mo, maging sa ibang tao, mahal ako ng anak ko. Mahal ako ng kapatid ko. Mahal ako ng kaibigan ko. Hindi tulong lang yon, pagmamahal yun. Kung ikaw ay mayroong biyanan na napakabait, halos makaawa yung tunay niyang anak, yung kanyang sariling anak, maipagtanggol ka lang, iba yan. Kung ikaw ay mayroong manugang na ang turing sa iyo ay magulang, alagaan mo yan. Kung ikaw ay niloko, isipin mo na lang, hindi ikaw ang nanloko. Father, magpapasalamat ba ako? Namatayan ako? Magpasalamat ka pa rin. Kasi kaya ka umiiyak sapagkat ang sakit nung nangyari. At ba't ka masasaktan kung hindi mabuting tao yung namatay? So magpasalamat ka, kahit kinuha siya, minsan sa buhay mo, dumating siya. Kung pwedeng ipahiram yan sa iba, pero sa iyo pinahiram, sa iyong pamilya. Kaya kahit wala na siya, magpasalamat ka sa Panginoon. And besides, hindi siya nawala. Nandyan siya. Titingnan ka pa rin niya. Ngayon pa na siya yung espiritu na. Ngayon ka pa ba magdudang mawawala siya? Kapatid, kapag meron tayong mga taong ganito sa buhay natin, I suggest minsan titigan mo lang, pagmasdan mo lang, habang tinititigan mo, tumingala ka sa itaas at sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat. Asawa ko ito, anak ko ito, nanay ko ito, tatay ko ito, kapatid ko ito. Ngayon kung bigla siyang natingin at parang nagulumihanan, bakit? Nagtanong sa'yo ng bakit, ngitian mo lang. Pero kung gusto mo, matapos ng mong ngitian, lapitan mo, yakapin mo, at bulungan mo, salamat. Kasi hindi lahat ng asawa, anak, kapatid, manugang, biyanan, kaibigan, ganyan. And mind you, walang kinalaman dyan yung kabutihan mo. May kinalaman pero konti lang. Kasi may mga kilala tayo na kahit napakabuting ama, ina, asawa, napakabuting tao, niloko pa rin, sinaktan pa rin, kinalimutan pa rin, hindi pa rin pinagtanawan ng utang na loob. Ito yung mga taong mahahawa ka talaga. Kasi sila rin tulad ng Panginoon ay pwedeng magtanong ng, ginawa ko naman ng lahat, pinakisamahan ko naman, binigyan ko naman, sinuportahan ko naman, minahal ko naman, bakit ako ginanyan? Yung tanong pa naman na pinakamahirap sagutin ay yung tanong na alam mo na ang sagot. Pero kung bakit pa ulit-ulit yung bakit, kasi hindi mo matanggap yung sagot kasi super sakit nung alam mong sagot. And that's life. It happens in life. Hindi mo kinakailangan maging perpekto para hindi ka saktan, para hindi ka iwan. Si Kristo, perpekto, pero naranasan ng lahat ng iyan. And so if you have been blessed with these amazing people in your life, thank them. At least, iparamdam mo sa kanila, you are proud of them. And never forget God. Sa pagkatandaan natin, tulad ng sinasabi ni St. Paul sa ating second reading, hindi tayo kailanman naging tapat. Pero siya kailanman ay tapat, and so, ibinibigay pa rin sa atin ang lahat. Let me end with this. Ano nga ba ang lamang ng nagpapasalamat? Ano ba ang lamang ng Samaritanong nagpasalamat kay Kristo? Kung iisipin po ninyo, yung siyam na hindi nagpasalamat, pinagaling din naman ni Kristo. Ano ba ang lamang nating nagsisimba? Sa mga hindi nagsisimba, ganun din naman, pinagpapala din naman sila, buhay din naman sila, ligtas pa rin naman sila. Ano ang lamang nung nagpapasalamat sa hindi nagpapasalamat? Simple lang.
Pero matindi, it's God. It's God. Yung relasyon natin sa Kanya, yung maramdaman mo kung gaano ka kamahal ng Diyos at yun ang magtutulak sa iyo para mas lalong mahalin ang Diyos. Yun ang pinakamahalaga sa lahat ng mga biyaya. Kung kayong mga anak, pare-pareho kayong inalagaan at binigyan ng magandang kinabukasan ng inyong mga magulang, pero sa huli, nung nagkagipitan, ikaw na lang yung nagbibigay sa mga magulang mo, ikaw na lang sa huli yung nag-alaga, puro ikaw na lang. Pwede mo bang sabihin, teka, lugi ako. Lahat naman tayo inalagaan ng ating mga magulang at binigyan ng magandang kinabukasan, kung bakit ngayon, ako na lang ang nagbibigay sa kanila, ako na lang ang nag-aalaga sa kanila. Ibig sabihin, lugi ka. No. Lamang na lamang ka. Kung may pagkukulang man sila, bahala sila. Sila ang magdadala. Pero ikaw lamang na lamang ka. Sapagkat bukod sa katulad ng mga kapatid mong naranasan ng pagmamahal ng mga magulang mo, sa huli, ang sana sa sayo ay ang mga magulang mo mismo. Besides, ano man ang gawin natin, ano man ang sakripisyong ibigay natin, ano man ang hirap na matamo natin, hindi natin kayang suklian man lang o gantihan ang lahat ng ibinigay sa atin ng pong may kapal at ang lahat ng mga ibinigay sa atin ng mga taong sa atin ay tunay na nagmahal. Ito sana ang makita natin bilang biyaya at bilang dahilan upang tayo magpasalamat. Gusto mong maginhawang buhay ng anak mo, pero haanin mo ang isang anak na nakikita mong maginhawang buhay pero hindi nakatatayo sa kanyang sariling mga paa. At walang respeto sa iyo kasi hindi mo naturuan ang leksyon ito. Kaya ang sabi sa ating ikalawang pagbasa ni St. Paul, huwag niyong ikatampo sa Diyos kapag tayo ay kanyang dinidisiplina. Kasi ito'y makatutulong talaga. Alam natin ang resulta ng bata at anak na hindi dinidisiplina. Pupwedeng yang ilong mo, mapamana mo sa anak mo. Walang kahirap-hirap yun. Namamana talaga yun. Pupwedeng yang hayas mo. Pwede, pero yung resilience mo, yung magandang karakter mo, na gusto mo sanang maibigay rin sa anak mo. Gusto mo sanang ma-imbibe din ng anak mo. Hindi po pwedeng ipamana lamang yun na ganon. Kinakailangan, disiplinahin mo rin siya tulad ng pagdidisiplina sa iyo dati ng mga magulang mo. At kinakailangan dumaan din siya sa maraming mga pagsubok tulad ng mga pinagdaanan mo. Kaya ka ganyan ngayon sapagkat taga ka na sa panahon. Minsan mayroong kakilala na mountain climber. Kasi nakita ko yung mga picture niya, sayang-saya. May mga video pa. Nasa tuktok sila ng bundok. Sabi ko, ilang oras? Father, araw inakyat yan. Ang sarap, Father, ng feeling. Ayun naman pala. Talaga masarap ang feeling. Pero sabi ko, bakit hindi kayo mag-ambag-ambaga na lang? Magpahatid na lang kayo sa helicopter dyan. Di ba? Yun lang pala. Mabilis pa, hindi pa buwis buhay, di ba? Pero sabi niya, Father, you're missing the point. What point? Father, hindi lamang yun. Baka nga ang mas mahalaga pa ay yung pagpunta, pag-akyat doon. Kasi, habang kami umakyat, syempre nabubuo yung resilience mo, yung karakter mo, yung patience mo, yung determination mo, yung camaraderie ninyo, etc. Yun ang mas nagpapa-feel good kapag nandun na kami sa duktong ng mundo sapagkat yung suffering, yung struggle na yun did us something good. Kapatid, syempre gusto ng Diyos na mapunta tayo ng langit. Gusto niya. Gusto rin natin, di ba? Sino gusto mapunta ng langit? Taas ang kamay. Ayaw nyo? Talaga naman. Sino gusto na mapunta ng langit? Taas! Ngayon na! Ba't ayaw nyo magtaas? Lord, ako rin Joke. Kasi alam mo, hindi ka pa handa. Alam mo, na mayroong pang dapat mga iayos sa sarili mo para maging karapat-dapat ka man lang na mapunta ng kalangit. Kasi hindi po pwedeng yung buhay natin ay ganito. At makatutulong yung mga pagsubok, yung mga problema na patapyas, ang yabang na ito, ang pagiging makamundo na ito, ang pagiging materialoso na ito, ang pagiging mataas na ito. Yan, makatutulong yan. Pinamanahan ka ng magulang mo ng milyong-milyong piso at magandang negosyo,
Hindi ka po pwedeng mag-relax lang. Petex lang. No! Kailangan mo pa rin magsumikap. Sapagkat kung hindi, unti-unti itong mawawala sa iyo. Hindi naman, maraming mga grasya na ibinibigay ng Panginoon sa atin nung pa tayo binyagan. Kapag tayo nagpupunta sa simbahan, nangungumunyon, etc. Nandyan yung mga grasya, pero hindi dapat na nandyan lang yun. Kinakailangan natin gwardyan yun. Kinakailangan natin i-develop, i-nourish yun. Kinakailangan natin payabungin yun. Kung hindi, ito yung mawawala sa atin. Kakainin tayo ng sistema ng mundong ito. Naranasan niyo na po ba yung akala niyo meron pa pero wala na? Akala mo meron ka pang load? Hindi na ako nakapag-text. Hindi ka nakapagkarga. Akala mo makapag-stay ka pa for a couple of days sa boarding house mo, pero hindi na pala kasi nakaliban ka ng renta. Akala mo mahal ka pa niya, pero hindi na pala, nagbago na ba siya kasi napapayaan mo yung relasyon mo sa kanya. Masyado kang busy Yung akala mo meron pa pero wala na, nakakadismaya. Mas lalo pong ganon ang magiging reaksyon natin kapag akala natin tatanggapin tayo sa langit. Katoliko ako Nagsisimba ako Nagnilili ako ng salita ng Diyos Nagsishare ako ng mga reflection ni Father Fidel Hindi ako natutulog pag nagsasermon siya Mapapasok ako dyan. Hindi! Ay, hindi pala. Ay, ito. I'll be banking on the goodness of God. Kakatukul Mabait ka Ilang beses mo na ako pinatawad Ilang beses mo na ako pinagpasensyahan Piki naman. Ngayon, papasukin mo ako. Pagpasensyahan mo, patawarin mo ako. Hindi laging ganon. Pwedeng yung load, makapag-load ka pa. Pwedeng sa ibang apartment ka pa magpunta. Pwedeng yung nagtampo sa yung mahal mo, karinyuhin mo pa. Kung babae yan, bigyan mo na regalo, alas ako. Maaaring matanggal ang tampo niyan. Kung lalaki yung partner mo, kung rider pa, helmet lang ang katapat niya. Pili mo lang. Pero pagdating sa Diyos, hindi po pwedeng laging ganon. Alam niya kung seryoso tayo sa ating pagmamahal sa Alam niya kung tayo'y nag-i-strive, nagsisumikap, nag-i-struggle talaga. Tama, ang Diyos ay mapagmahal, pero tandaan natin, ang Diyos ay makatarungan din naman. Tama, ang makipot na pintuan ay bukas para sa lahat, pero ito ay isasara din naman. Anong sabi ng Diyos? Sa Genesis 6 verse 3, ang aking espiritu ay hindi makapagpupunyagi lagi ng walang hanggan sa tao. I mean, sinabi niya ito bago niya lipulin ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha noong panahon ni Noe. So para bang sinasabi ng Diyos, may hangganan ng pasensya. May hangganan. Time will come when time is up na. Game over na. Ang sabi pa ni Isaiah 55 verse 6, tumawag ka sa Panginoon habang nakikinig siya, hanapin mo siya habang matatagpuan mo siya. Na para bang magbago ka habang maaga, habang may palugit pa, sapagkat darating ang pagkakataon na ang pinto ay isasara na at game over na. Sa kabilang buhay, pag napunta tayo ng langit, I think, babaunan natin yung mga magandang alaala. I-reply natin yan. Reply mga magandang alaala. Yung mga ginawa mo maganda, yan. May mga magandang alaala yan. Pero pagdating sa impyerno, ang matindi, i-replay din naman natin yung mga ginawa nating masama, yung mga pagsisisi natin, dala ng mga kasama ang ginawa natin. Ang mahirap doon, wala nang paraan upang tayo ay makabawi pa. Sana magkano. Kapatid, hindi ko alam kung masyadong mabigat yung hinihingi sa atin ng Panginoon. Pero ang sinasabi sa Ebanghelyo ay magsumikap ka lang Yung mag-strive ka lang Tandaan natin, ang sabi sa Proverbs, kahit yung pinakamabuting tao, nagkakamali ng 7 beses. Kahit yung pinakamabuting tao, talagang magkakamali tayo Pero ang importante, bumabangon ka, nagsisikap ka, na hindi na ito magawa uli. Kapag ang iyong anak ay nag-aaral lamang mabuti, nagsakripisyo, kitang-kita mo, talagang nagsunog ng kilay niya, pati buhok niya nadamay pa. Hindi naabot yung grade na gusto mo. Magtatambo ka? Magagalit ka? Wala kang kwentang magulang pag ganun. Encourage mo siya. Okay yan. Nakita mong lumaban. Nakita mong struggle Kapatid, sana dumating yung pagiging perfecto natin Pero kung hindi man dumating yon, yung pagiging perfecto mo ring asawa, yung pagiging perfecto mo ring anak, yung pagiging perfecto mo ring biyanan o manugang, yung pagiging perfecto mo ring pare, engineer, sana dumating yon. Sana dumating yon. Sabi naman ng Panginoon, be perfect as your heavenly Father is perfect. Pero hindi man tayo maabutan ganon. Maabutan tayo ng Panginoon na lumalaban, nag-struggle, nagpapakabuting tao. Tingnan ninyo sa Genesis 3 verse 9. Nang magkasala ang unang tao,
Sinong hinanap ng Diyos? Where are you? Sino? Si Adan. Sino ang kinuwestiyon ng Diyos? Anong nangyari? Si Adan. Kung nagalit man ng Diyos dyan, sinong pinagalitan ng Diyos? Si Adan. Eto, sino ba ang unang kumain ng prutas na ipinagbabawal na kanin? Si Eva. Inalok lang niya si Adan. Kaya nga, maintindihan mo siguro yung reaksyon ni Adan. Ba't ako? Yung babae, siya nag-alok sa akin. Pero isipin po ninyo, ha? Sinong unang hinanap? Sinong unang kinustyon? Sinong unang parang pinagsabihan? Si Adan. Hindi kaya mga ama, mga asawa, mga mister dyan, kapag nagka-problema sa pamilya, kapag halos maloka na yung misis mo sapagkat walang maharamdamang suporta mula sa iyo, kapag nahihirapan na siya kasi pinagpapalit mo, sinasaktan mo, kapag nawawala na sa tamang pag-iisip niya dahil sa problemang binibigay mo, kapag ang mga anak mo ay hindi lumaking maayos, nag-aaway-away pa, kapatid, buhay ka pa, kahit nasa kabilang buhay ka na, sa palagay ko, ikaw pa rin ang hahanapin ng Diyos at tatanungin, nasaan ka? Anong ginawa mo? Anong kasalanan mo? Ba't nagkaganyan ang pamilya mo? Ikaw kasi ang ulo ng pamilya, the head of the family. Ang katawan mabubuhay ng walang kamay, ng walang paa, pero hindi ng walang ulo. Patay ang katawan na walang ulo. Ang simbahan parang katawan. Ang tahanan natin parang munting katawan. Sinabi ni St. Paul yan, kapag hindi ka nagpapakatino bilang ulo ng pamilya mo, pinapatay mo ang pamilya mo. Ikaw ang haligi ng tahanan. Bago magkaroon ng pinto, ng bintana, bago magkaroon ng bubong, bago magkaroon ng anumang dekorasyon, haligi muna. Bago mabuo ang pangarap na tahanan, haligi muna. Bago bumuo ng pangarap ang misis mo, bago mangarap ang mga anak mo, sana ganito, sana ganon. Ikaw muna. Sa'yo sila magtatayo ng pangarap nila. Paano sila mangangarap kung hindi ka tumutupad sa iyong obligasyon? Don't get it wrong. Kahit wala ka, kahit irresponsable ka, kakayanin nila. Pero wag mong iisipin, kaya talaga nila. Kakayanin nila, in a sense, wala silang choice kundi kayanin na lang talaga. Kinakaya lang nila sapagkat ayaw mong samahan sila. Pero wag mong iisipin na kahit isang sandali, hindi nila naisip, sana nandun ka. Kung yung patay nga, iniisip, sana nandito pa. Yun patay na. Matatanggap na yun kahit paano lang, di ba? Pero yung ikaw ay buhay, tapos makikita kanila sa piling pa ng iba. Huwag mong isipin hindi kanila hinahanap. Kung gusto mong maging ama na ipagkakapuri ng iyong pamilya, sa kahit kanino at sa kahit saan, kahit nagipit sa pera, ito tatay ko. Kahit mayaman kayo, proud pa rin ako sa tatay ko. Kung meron kang anak na lalaki, ikaw ang magiging pinakamodel. Gusto ko maging tatay ko. Kung ikaw ang isang ama na meron kang anak na babae, na ikaw ang magiging standard niya. Gusto ko pag nag-asawa ako katulad ng tatay ko. Gusto mo ba na mag-asawa na lang yung anak mong babae ng kahit sino? Sapagkat ikaw kahit ano ka na lang din? Yung mga nangyayari sa mga anak ng mga tatay na irresponsable, hindi yun karma. Yun ay yung nakikita ng mga anak ninyo na nai-immune sila na parang I don't deserve this kind of guy. I don't deserve this kind of girl. I don't deserve the best guy, the best girl. Okay na kasi ganun yung tatay ko. Kung gusto mo na isang ama, na ikaw ay yung kahit mauna ka sa misis mo, pero mahihirapan siya na makakita ng katulad mo. Sa kahit anong ganda ng sermon ko, kung hindi mo sundin, kung mapariwara ka pa rin, ano sa akin? Pero kapag ikaw ay mayroong anak na napariwara dahil sa'yo, kahit sa kabilang buhay, hindi ka patatahimikin ng kalooban mo, mahirap talaga maging isang tunay na ama. Pero the moment you commit yourself to God, Lord, gusto kong maging ama na ipagkakapuri ng asawa ko, ng mga anak ko, God will help you. By all means, He will help you. Nasa Biblia, hindi ko lang maalala kung saan hindi diringgin ng Diyos ang panalangin ng isang mister na malupit sa kanyang asawa. Ngayon, kung mananalangin ka ngayon sa Panginoon, Panginoon,
I commit myself. Ano man ang palsong pag-uugali ko bilang ama, gusto kong magbago na. Tulungan mo ko. Sinasabi ko sa iyo, magkukumahog ang Diyos na tulungan ka. Bigla tuloy akong nagkaroon ng sagot dun sa tanong ng isang ginang na nag-confide sa akin sa isang kumpisalan. Kasi matapos niya sabihin sa akin yung maraming mga naging problema niya sa kanyang mister, sa kanyang asawa, despite ng mga isinakripisyo ginawa niya. Yung tanong na hindi ko masyado agad nasagot ay, Father, ano pa bang mali na ginawa ko? Saan pa ba ako nagkulang? Ano pa bang dapat kong gawin? Bakit pa rin niya ako niloko? Ang sagot pala dyan ay, hindi natin kinakailangan magkamali o magkulang para tayo lokohin o pahalagahan. Kasi kung minsan kahit ginawa mo na ang lahat, kahit na isakripisyo mo na ang lahat, kahit na ibigay mo na halos ang lahat, na wala na nga natira sa sarili mo, sapagkat laging siya lamang iniisip mo, lolokohin ka pa rin kapag ginusto niya. And so stop asking kung anong mali sa'yo. Kasi ang mali siya. Walang mali sa'yo. Maraming mali sa kanya. Stop asking kung saan ka nagkulang. Sobra-sobra na ginawa mo eh. And stop asking, ano pa ba ang dapat mong ginawa? Kasi lahat naman halos ginawa mo na, di ba? Liban siguro sa isa pa. Ano yon? Yung ituloy mo na lang din yung buhay mo. At depende sa sitwasyon mo, sa sitwasyon nyo, kung kasama pa rin itong taong nagdamp at hindi nagpahalaga sa iyo, sa iyong plano. Again, depende sa iyo at depende sa sitwasyon ninyo. Basta, huwag kang mapako sa pangit na nakaraan, bumangon ka, matuto ka, mag-move on ka. Huwag mong balaking gumante para maging maayos ang pakiramdam mo. I tell you, mas lalong gugulo. Besides, ang mas magandang paghihigante ay yung makita niya balang araw, yung mga bagay na kanyang sinayang, lalo pat alam mo sa puso mo, ang makapagbibigay niyan sa kanya ay ikaw lamang. Mga kapatid, tandaan po natin ha, ang pinakamahirap lokohin, pinakamali na hindi pahalagahan, ay yung mga nagbigay, nagmahal, nagsakripisyo sa atin ang sobra-sobra. Kasi kapag ginawa natin yan, ang panghihinayangan natin, ang pag-iisihan natin ay sobra-sobra din. At the end of the day, kapag inisnab natin at hindi pinahalagahan ng ating Panginoon, pati na ang mga sinugo niyang tao upang pahalagahan tayo, at the end of the day, we will suffer. Hindi so much about mga paghihirap na maranasan natin, dala ng mga kasalanan natin, kundi yung mga magandang bagay na hindi na natin maranasan dahil ang pagmamahal nila ay ating sinayang. Mas mahirap, mas mabigat dalhin yan. Ito sana ang ating pag-isipan, ito sana ang ating hilingin mensahe na makintal sa ating kalooban. Huwag po tayong matakot. Kasi sabi ng Panginoon, huwag naman daw tayo matakot. At sangayon sa mga dalubhasa sa Biblia, yung sense na do not fear ay inulit-ulit sa Biblia 365 times. So ibig sabihin, every day, sinasabihan tayo ng Panginoon, huwag kang matakot. In introducing something new sa buhay mo. Sapagkat araw-araw may biyaya ako sa iyo. I don't think araw-araw, yun at biyaya ng Diyos. I don't think that way. Kasi kung yun at yun lang ang biyaya ng Panginoon, so kung ano yung blessing natin ngayon, ito na yun. Lord, ito na yun. Bukas wala na. Ito na yun, ito na yung aasahan ko. Yung nakita kong tao kanina, blessing na yun. Bukas yun pa rin ang makikita ko. Huwag naman. Yung kinita ko ngayon, medyo hindi maganda eh. Bukas ganito pa rin. Naman. Yung development sa health ko ngayon, medyo okay naman. Pero sana bukas, Panginoon, mas maganda yung development. Hindi laging iyon ang blessing na binibigay ng Panginoon. Yung quality and quantity, hindi, nagbabago yon. Kasi kung hindi nagbabago, bakit tayo may mga modern developments ngayon?
bakit tayo may internet ngayon. Di ba? Isipin po ninyo kung nangyari ang pandemya nang walang social media, ang hirap nito. So nakita po ninyo, anuman ang pagbabago sa mundo, sumasabay ang Panginoon in such a way na mahalalayan niya tayo. So bawat araw, may bagong blessing. At po pwede ito'y ma-miss out natin kung mahirati tayo sa dating mga ginagawa natin. So do not be afraid from going out from your comfort zones para mas mailid tayo sa mas magandang mga sitwasyon ng ating Panginoon. Huwag tayong matakot na tayo'y magkamali, na hindi mag-work out yung ating mga plano, yung ating mga gagawin in trying something new. Kasi una-una, as I said, yung one sense ng trying something new, hindi mo naman i-abolish totally yung luma. I-improve mo lang. Okay? So nandun pa rin naman yun. Nandun ka pa rin naman sa pundasyon, sa tradisyon, sa nakagisnan mo noon. I-improve mo lang yan. Okay? Pero, if we are to really try something totally new, basta alam mong makatutulong sa iyo at maganda yung plano mo, malinis ang konsensya mo at makatutulong ito sa palagay mo, lalong-lalo na sa mga taong mahal sa iyo. Go! Go! Go mo lang yun. Father, baka magkamali ako. Baka hindi mag-work ito. Baka pumalpak. Kasama naman sa success yung failure. Wala namang nagtagumpay nang hindi nakaranas ng failure sa buhay. In fact, yung mga taong matatagumpay, yun yung mga taong nag-try, hanggang sa makamit ang tagumpay. At least you tried. Sabi nga, it is better to regret trying and failing than not trying at all, especially if you had a chance na baguhin towards the better ang sitwasyon. And if ever we fail, sige nga, wala. Meron, pero hindi ganon. Hindi ganon ka-plain yun. Hindi plain failure yon. Kasi kapag nag-try tayo at hindi nag-work yon, may development pa rin doon. Kasi meron kang matututunan sa experience mong yon. Sa susunod, hindi na ganito. Sa susunod, ito na ang gagawin ko. Sa susunod, basta. Yun naman ang sabi ko kapag nagbe-bless ako ng mga establishmento na gusto ko nandoon yung businessman, yung may-ari, at yung mga nagtatrabaho, malaki man o maliit yung negosyo. Sinasabi ko sa sermon ko, ito ay blessing ng Panginoon. Sana ito na yon. Sana ito'y maging jumping board ninyo, ladder ninyo towards kung ano mas mga magandang balak para sa inyo ng Panginoon. Pero kung hindi man mag-click ito, huwag kayong titigil sa pagpupursige, pagsisikap ninyo. Sapagkat pag nakita ng Panginoon, despite the failures ay nagsisikap kayo, ililid niya kayo sa pinaka-success na dapat at plano na niya dati pa na ma-reach at ma-encounter ninyo. Huwag tayong matatakot. Nandiyan naman siya para alalayan tayo. Parang isang ama o isang ina na unti-unti sinasanay na maglakad ang maliit na anak niya. Diba? Hawak-hawak ng ama o ina yung mga kamay ng anak niya. Nandoon magho-fold yung mga knees na gano'n, yung mga legs na gano'n, madadapa. Pero nakaalalay siya. Tatayo pa rin. Lalo pat nakikita niya, gustong-gustong lumakad ng anak niya. Hahayaan niya yon. Kasi ang mahalaga, pagkadapa, bumabangon naman. Hindi po pwedeng sabihin ng ina o ama, kanang maglakad, nadadapa ka eh. Kasi kapag hindi ito hahakbang, hindi nito ma-reach ang kanyang full potential and therefore hindi niya maaabot ang mga dapat pa niyang maabot. Ganon ang Diyos sa atin, nakaalalay sa atin. Kaya ito sana hilingin nating biyaya para makapagpalakas pa ng loob natin. Patuloy kang humakbang, patuloy kang bumangon, patuloy kang tumayo. Aalalayan ka ng ating Panginoon. Pagurin mo na ang katawan sa kakatrabaho, sa kakanegosyo. Huwag lang sasama ng loob ang puso ng tao na lumalaban o inspirasyon para sa iyo.
Di ba sabi ko rin, you choose your battle. Piliin mo yung laban mo. And when I say choose your battle, huwag kang gagawa ng anumang laban na ang makakalaban mo, ikaw pa ang parang kakalaban sa taong lumalaban para sa inyo. Hindi fair yun. Mahirap yun, masakit. Huwag nating bigyan ng problema ang mga tao, ng Espiritu Santo. Huwag nating pagdalamhatiin, palungkutin ang mga kakampi natin sa pagharap sa problema. Bagkus, we value them. We also inspire them. Yung pagpapakatino lang natin, inspirasyon na yun para sa malaking bagay na yun para sa kanila. We let them feel na na-appreciate natin ang ginagawa nila para sa atin. Kapag nagaganon, pare-pareho tayo magiging inspirasyon sa bawat isa, pare-pareho nating makikita ang mga kaya pa nating gawin, ang mga pwede pa nating maranasan dahil sa Espiritu Santo at sa mga taong inspirasyon sa ating buhay. Kapag nalumbay ako, I wouldn't be on fire and therefore, I cannot inspire. Mga kapatid, okay pa ako eh. Ang inaalala ko, yung iba, na inspirasyon natin sa ating pamilya. Yung gabi ay ginagawang araw at araw ay ginagawang gabi. Yung nagpapaalipin sa ibang tao. Yung iba nasa ibang bansa pa. Yung itinataguyod ang pamilya. Tapos makakabalita sila. Nagluko yung asawa nila. Yung anak nila hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Nakabuntis sa buntis ng maaga. Yung mga anak nila nag-aaway. Yung sasagutin sila, titiisin sila ng anak nila. Yung nagdroga pala, yung sinusuportahan nilang kapatid nila. Ano pa? Mas mahirap yon kaya sa aking sitwasyon. Binibigyan nyo ng problema ang inyong inspirasyon na dapat din kayong maging inspirasyon pero binibigyan natin sila ng konsumisyon. Mahirap yun. Huwag ganon. Ganon. Yung gadget ko, yung cellphone ko, hindi ko man mapakinabangan yung mga features din. Okay lang yun kasi tinatamad akong tingnan pa. Ibig sabihin, wala na akong oras pa. Pero iba yung problemang mararamdaman mo na bigay sa iyo ng mga tao na dapat sana'y kakampi mo pero nagbibigay pa sa iyo ng problema. Iba yung hindi mo na magamit yung features mo. Yung mga kaya mo pang gawin, hindi mo na magawa. Yung mga pwede mo pang maranasan, hindi mo na maranasan. Kasi nawalan ka na, hindi ng oras, kundi ng gana sa bawat oras ng iyong buhay. Huwag ganon. Masama yun, masakit yun. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang ngayon. Ang pinakamagandang paghihigante, hindi yung makagawa ng masama sa gumawa sa'yo ng masama. Ang pinakamagandang paghihigante sa tulong ng Diyos ay yung mawala ang masama, yung makonsensya, yung gumawa sa'yo. Napakabuti ng asawa ko, ba't ka niloko? Napakabuti ng magulang ko, ba't hindi ko nirespeto? Napakabuti ng kapatid ko. Isang beses hindi niya ako napagbigyan, nagtampo ko, nakalimutan ko yung maraming beses na ginawa niya pagtulong sa akin. Napakabuti ng anak ko, tinakwil ko. Wala akong kontento. Kapatid, hindi mangyayari yun. Kapag puro masama ang ibibigay mo, dahil puro masama ang binigay niya sa'yo, huwag mong aalisin yung tsansa. Huwag. Kasi maapektuhan ka rin. Lalo na, kung hindi ibang tao yung nagkasala sa'yo. Mga kapatid, mahirap ito. Pero isipin po ninyo, hihingin ba sa atin ng Panginoon ito nang hindi natin kakayanin? No. Ang sabi, be perfect as your heavenly Father is perfect. Alam po ninyo, ang perfection sa Bible, yung something reaches its purpose for which it was created. Anong purpose natin ba tayo nilikha ng Diyos? Tayo'y kawangis Diyos. So may kakayanan tayong maging katulad ng Diyos. Sa paanong paraan? Sa paraan ng ating pinag-uusapan. Hindi niyo po manaisip, ha? Ang sabi sa Ebanghelyo, kapag nagpapatawad daw tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Hindi sinabing kapag nagbibigay kayo, mas mahirap kasi ang magpatawad. Ibig sabihin ba nun, kapag nagpapatawad tayo lang ang anak ng Diyos. Yung iba hindi, kasi hindi sila nagpapatawad. Anak din sila ng Diyos. Kaya lang, lumulutang yung pagiging anak mo ng Diyos. God is like, nagpatawad ka,
Iba yung anak kong ito. Napakabuti ng anak kong ito. Iba sa lahat ng mga anak ko. Kaya kapag tayo nagpapatawad, kapatid, umaangat ka. Hindi lang dun sa mga nagsisimba, nagdo-donate, gumagawa ng mabuti. Umaangat ka yung level ng kabanalan mo. And God is like, napakabuti ng anak kong ito. I love her so much. Ganon din naman sa pamilya. Alam ng anak mo kung paano ka sinaktan ng asawa mo, yung tatay niya o kaya yung nanay niya. Depende. Alam ng anak mo yung paghihirap na dinanas mo, yung sakit na naidulot ng panloloko ng asawa mo sa iyo, yung pagkabayaan ng asawa mo sa iyo, and therefore, pati na rin sa mga anak mo. Alam ng anak mo yon, kaya okay lang sa kanya na magalit ka sa tatay niya, sa nanay niya. Pero kung sa kabila ng ginawa sa iyo, ng asawa mo, ng tatay niya o kaya ng nanay niya, magiging civil ka pa rin, pipilitin mong patawarin pa rin. Men! Sabihin ng anak mo, iba yung nanay ko. Iba yung tatay ko. Kasi alam ng anak mo, nagiging civil ka sa asawa mong nanakit sa iyo, na tatay niya o nanay niya, dahil sa kanya. So sobra talaga yung pagmamahal mo. Alam ng magulang mo, na napakawalang hiya ng ginawa ng kapatid mo sa iyo, na anak niya. Kaya nga minsan siya na rin ang nagsasabi, tikisin mo na talaga yan. Hindi ko namang inampun yan, kapatid mo yan, anak ko rin yan, pero bakit nagkaganyan? Grabe yung ginawa sa'yo, anak. Siya pa nagsasabi, kasi nararamdaman niya yung pain na ginawa sa'yo ng anak din niya na kapatid mo. Pero kapag nakita niya sa kabila ng ginawa sa'yo ng kapatid mo, tutulungan mo pa rin yung kapatid mo, pautangin mo pa rin, bibigyan mo pa rin, patatawarin mo pa rin. Men, yung nanay mo na nakasaksi ng kawalang hiyaan ng kapatid mo sa'yo, sa isip niya o baka sabihin niya sa'yo, anak, iba ka. Iba ka, anak ko. Alam ng anak mo kung paano ka binastos ng asawa niya na manugang mo. Pero kung sa kabila ng pagbabastos ng asawa niya na manugang mo sa iyo, nakita ng anak mo, pinakikisamahan mo pa rin at itinuturing mo pa rin pilit na anak mo yung asawa niya na manugang mo, sabihin ng anak mo, Ma, salamat. Salamat. Kasi hindi mo ko pinapili sa inyo. Sa kabila ng ginawa sa iyo ng asawa ko, minahal mo pa rin dahil sa akin. Alam ng asawa mo, yung pang-aalipusta o panlalait na ginawa ng biyanan mo sa iyo. Alam niya yun. Yung nanay niya na biyanan mo. Pero kung sa kabila nun, yung asawa mo, mamahalin pa rin yung nanay mo na biyanan niya na hindi siya nirespeto. Sasabihin sa'yo ng asawa mo, mahal na mahal kita. Iba ka. Kasi sa kabila ng ginawa sa'yo ng nanay ko, ginalang mo pa rin siya. Alam kong dahil yan sa akin. Salamat. Nakita nyo? Lumulutang yung buti mo. Lumulutang talaga. At yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. At hindi niya hihingin kung hindi natin kakayanin. Ito sana, mga kapatid, ang biyaya na ipagdasal natin. I'm sure, meron din kayong mga karanasang ganito. Yun bang kahit anong iyak ninyo, wala pa rin pagbabago. Yan ang iyak ng isang may bahay kung patuloy pa rin siyang lolokohin at hindi irerespeto ng kabiyak niya. Yan ang iyak ng isang magulang kung patuloy pa rin siyang sasagutin at sasawayin ng anak niya. Yan ang iyak lagi ng isang anak na patuloy na baliwala ng kanyang mga magulang. Yan ang iyak ng isang kapatid na patuloy na winawalang hiya ng kanyang kapatid. Iyak na parang walang katapusan kasi hindi pinapansin at hindi pinapahalagahan. And that's exactly the pain we are giving to Jesus whenever we make Him cry because we persist in doing bad things. Yun bang parang walang kinapupuntahan yung pag-iyak niya? Kasi kahit anong gawin niya,
Para tayo ay baguhin niya, para ang buhay natin ay improve niya, para tayo ay makonsensya niya, through our conscience of course, and through the people who care for us, and through the many things that are happening in our lives, reminding us how God loves us so dearly and very much. Sa kabila na ngayon, di pa rin tayo nagbabago. Nako, napakasakit nun para sa ating Panginoong Jesucristo. Wala naman din siyang magagawa kung ayaw natin, di ba? As some of you already know, nang isa sa mga imahe ng mahal na ina ng Birhen ng Lazaret ay yung crying mother, crying lady. Yung umiiyak siya. At nasabi ko na yata sa inyo na umiiyak siya para sa atin ng mga anak niya. Pero alam po ninyo, sa palagay ko, mas umiiyak si Mama Mary hindi para sa atin, kundi para kay Kristo na anak niya. Kasi, hindi naman tayo kayang iligtas ng mahal na ina. Si Kristo ang makapagliligtas sa atin. Kaya kung siya na hindi tayo kayang iligtas ay umiyak na para sa atin, how much more si Jesus na makapagliligtas para sa atin, kaya lang ayaw natin. Di po ba mga kapatid, kapag wala tayong magawa kung minsan, gustuhin mo mang may magawa, wala kang magawa, iniiyak mo na lang. Ganon ang mahal na ina. Wala siyang magagawa upang tayo iligtas. Bagamat para sa atin, nagdarasal siya. So doon ay umiiyak na siya. Wala siyang magawa upang tayo iligtas niya. So imagine, yung pain ni Jesus, sapagkat siya ang tagapagligtas natin. Siya ang makapagliligtas sa atin, kaya lang ayaw natin siyang pansinin. Kaya ko sinabing, yung pain ni Jesus can be more than the pain Mother Mary is experiencing. Kasi, ayaw natin. At kaya ko rin sinabi na po pwedeng mas umiiyak si Mama Mary, hindi para sa atin, kundi para sa anak niya. Sapagkat ang anak niya si Jesus ang mas nagbe-bear ng pain na ini-inflict natin dahil ayaw nating pansinin ang kaligtasang hatid niya sa atin. That's exactly what we feel or how we feel whenever we are praying, not anymore for ourselves, but for the person who makes us cry, lalong-lalo na kung alam natin unti-unti na niyang sinisira ang kanyang buhay. Pero anuman gawin natin, anumang dasal ang gawin natin, anumang paalala ang sabihin natin, anuman ang aksyon na i-execute natin, ay ayaw pa rin. So, di ba, may mga experience tayong ganito na umiiyak ka na, hindi na para sa sarili mo, kundi para sa Kanya na mahal mo sapagkat alam mo, sinisira na niya ang buhay na at ang kaniyang pamilya. To the point na titigil ka na lang sa pag-iyak. Tatahan ka na. Kasi either napagod ka na o ang luha mo ay parang naubos na. Bago sana tumigil sa pag-iyak, yung mga taong nagpapahalaga sa atin dahil sa sila'y napagod na rin sa atin, nainip na rin sa pagbabago natin, mapatahan natin sila dahil sa pagbabago natin. Kasi kapag nauna silang tumahan, dahil nabandal na sila at nainip na sila sa pagbabago natin, siguradong tayo naman ang iiyak sa habang panahon. At matindi ang pag-isisi natin pag nagkaganon. Ito sana ang biyayang makita natin. At lalong-lalo na biyayang makita ng mga taong gusto nating magbago, lalo pat kung ito'y mga mahalaga sa buhay natin. Amen. Bago ka magbitaw ng salita na napakahalaga, na sabi ko nga ay ikukulong na ng tao ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa pangako at sumpa na ibibigay, ipapangako, isusumpa mo sa Kanya, sikapin mo na mapanindigan ito. Because every promise is a big thing. It's a big word. A promise can either make something or break everything. Ito'y literal na nakabubuo, nakadudurog ng buhay ng tao. At ang isang kawawang nilalang na nabiktima ng pangakong hindi sa kanya pinanindigan ay parang isang taong ang hawak
ay salaming kababasag pa lamang. Habang dumurugo ang kanyang mga kamay, ay pinagmamasdan naman niya kung papaanong wari ba'y nagkapira-piraso ang iba't ibang parte ng kanyang buhay, na hindi niya na malaman kung papaano bubuin niyan nang hindi kasama ang taong nangako sa kanya na dapat ay bubuo rin ng mga pangarap na yan. Kaya, hindi po pwedeng agad mabuo ng isang sorry, kahit gaano man kasinsir ang sorry na yan. Kasi may buhay na naistorbo eh. May buhay hindi man nasira. May mga panahon sa buhay na yan na nasayang. Psalm 145:13. Ang sabi doon, God is faithful to His promises. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Bakit? Hindi lamang dahil Diyos siya. Given na yan eh. Ako ang katotohanan kapag sinabi ko, ginagawa ko. Given na yan. Kapag nangako ang Diyos, tututuhanin niya. Pero kung bakit nasabi ko minsan sa isang viral video, kung para sa'yo, para sa'yo. Kasi ang Diyos, tutuparin niya ang pangako niya sa'yo. Bakit? Kasi alam niya ang makabubuti sa'yo. At bago nangako ang Diyos sa'yo, inalam muna niya kung anong makabubuti sa'yo. Doon niya ibinase ang kanyang pangako sa'yo sa makabubuti para sa'yo. Kaya hindi niya sisirain ang kanyang pangako sa'yo. Kasi yun ang makabubuti para sa'yo. Kaya kung para sa'yo, ipinangako ng Diyos sa'yo, ipibigay niya sa'yo. So you get that? Tayo, hindi tayo Diyos. Pero sa palagay ko naman, bago tayo mangako sa isang taong napakahalaga sa buhay natin, hindi kita pababayaan, ito ang ibibigay ko sa iyo, ito ang gagawin ko, ito ang plano ko para sa iyo. Bago mo ipangako yon, inalam mo muna ang kailangan niya, inalam mo muna ang makapagpapaligaya sa kanya, inalam mo muna kung anong pinakakailangan at makatutulong sa kanya. Kaya ka nangako eh. So bakit sa isang idlap, ipapako mo yung pangakong yun? Diba? Yes, yung pinangakuan mo, hindi po kita pababayaan. Anak, hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, makapagtatapos ka ng pag-aaral. Anak, mamahalin ko yung nanay mo, yung tatay mo, mamahalin ko buong buhay ko para sa inyo. Magpapatayo tayo ng, etc. Again, bago mo ipangako yan, inalam mo muna kung ano ang kanilang kailangan. Kaya mo pinangako yan. So dapat tulad ng Diyos, ano man ang mangyari, tuloy mo yan. Kasi inasahan na nila yan. Tama, kung mag-fail ka man, kung tumalikod ka man, kung all of a sudden sila yung kalimutan at pabayaan, syempre sabihin mo, at pagdarasal mo kapag move on sila, at dapat lang naman. Pero sayang ikaw na eh. Ikaw na yung kanilang inasahan, ikaw na eh. Pwede pa nilang maabot yung mga pangarap na yan, pero may mga panahong naaksaya na. Sayang. At ang mas masakit, sa kanila mas may nasayang. Kasi sila ang may pinakamalaking ibinigay, itinaya. Hindi katulad mo, kulang, kaya bigla mo silang tinalikuran. Sapat ang grasya ng Panginoon, nasa sa tao talaga yun. Sana wag na nating dagdagan yung mga sumpa at pangarap na napapako. Kasi mahirap bumuo muli ng bagong pangarap at umasa na hindi na muli ito mawawasak. At sa bawat pangarap at pangako na hindi tinutupad, hindi lang yung iisang tao ang apektado, lahat apektado. Kaya sana, maging totoo tayo at panindigan natin ang lahat ng ating mga pangako. Lalong-lalo na sa mga taong mahalaga sa iyo.